Sa nakaraan, tinanggap si Bai bilang disciple para maging immortal. Sa The Immortal Realm, natuklasan ni Bai na ang kanyang napiling kawali ay nagagawang doblehin ang kapangyarihan ng anumang ilalagay niya dito. Gayunpaman, nawawalan siya ng ilang lifespan kapag ginawa niya ito. Nang maglaon, kinultivate ni Bai ang isa sa pinakamalakas na pamamaraan na tinatawag na Wetland Kingdom. Sa kanyang sumunod na laban, nagawa ni Bai na matalo si Yon ng napakadali sa pamamagitan ng mahusay na pagkontrol sa mga spirit beast ni Yon. Nagpapatuloy ang kwento kung saan naiinis ang mga taga Northern Bank dahil sa pagkawala ng kanilang mga war beast, ngunit sinabi ng babaeng elder na napakatalentado ni Bai at mababawi rin nila ang kanilang mga spirit beast. Pagkatapos ay magsisimula na ang mga huling laban at muling bumunot ng mga numero ang mga nakapasok sa top 5. Gustong-gusto ng mga taga North na agad na mapatapat si Bai kay Guya, ngunit maswerte pa rin si Bai dahil lalaban siya sa huli. Nagsimula na ang laban sa pagitan ni Wen at Guya. Mahusay na nakokontrol ni Wen ang kanyang Fire Phoenix, ngunit napakahusay na naiiwasan ni Guya ang bawat pag-atake nito. Matapos ang maikling pag-iwas, biglang umatake si Guya mula sa mga alikabok ng napakabilis. Sa isang iglap, agad na napabagsak ni Guya si Wen, idineklarang panalo sa laban, at nakapasok na sa top 3. Nagulat si Bai kasabay ng pagdating ni Zhang at mga taga Fire Kitchen upang suportahan siya. Ang sumunod na laban ay sa pagitan ni Chanyu at ng isang kalahok. Nagpamalas ng mga mahusay na kasanayan sa espada at mabilis na paggalaw si Chanyu, at sa maikling laban ay agad na natalo ni Chanyu ang kanyang kalaban, pagkatapos ay binanggit ng isa sa mga nanunood na ito ang unang pagkakataon na nakapasok sa top 3 ang dalawa sa mga taga-South. Habang sinabi naman ng isang taga-North na wala pa ring makakatapat sa lakas ni Guya sa laban. Ngayon, magsisimula na ang susunod na laban habang iniisip ni Bai na wala siyang pakialam kung manalo o matalo laban kay Guya. Gayunpaman, napatigil siya nang binanggit ang makakalaban niya na walang iba kundi ang kapwa taga-South na si Chanyu. Sinabi ni Chanyu na sa wakas ay makakalaban niya na rin si Bai, habang hindi malaman ng mga nanunood na taga-South kung kanino sila dapat sumuporta. Biglang sumigaw ang mga taga-North na siguradong matatalo daw si Bai sa laban, mukhang salungat na talaga kay Bai ang mga taga-North. Samantala, sinabi ni Bai na bilang isang senior na mas nakakataas kay Chanyu, ay hindi niya ito dapat labanan, at ang talagang kalaban naman daw nila ay mga taga-North. Gayunpaman, nang susubukan na sana ni Bai na sumuko na lang sa laban ay bigla siyang inatake ni Chanyu. Pagkatapos ay sinabi ni Bai na naiintindihan niya ang buong sitwasyon at susuko na lamang siya, ngunit ang mga nanunood ay iniisip na naaawa lang si Bai kay Chanyu, at pinagtatawanan nila siya. Tubos itong ikinagalit ni Chanyu, at agad na naglunsad ng isang buong lakas na pag-atake ng Spirit Sword. Napansin ng elder na nagawang mamaster ni Chanyu ang Spirit Sword ng buong lakas, ngunit wala pa rin itong epekto kay Bai. Nang makita ito ni Chanyu, nagsalita siya tungkol sa mga kalokohang ginagawa ni Bai na nakakasira sa reputasyon ng mga taga-South, at ininsulto rin ito ang mga magulang ni Bai na wala daw kwenta. Naglabas ng maraming Spirit Sword si Chanyu habang iniisip naman ni Bai ang kanyang mga namayapang magulang. Si Bai ay walang kibo sa mga pag-atake ni Chanyu, at iniisip ng mga nanunood at ni Joe na balak ni Chanyu na patayin si Bai. Biglang humakbang si Bai na mukhang galit na galit, sinasabi niya na wala siyang pakialam kung maliitin niya siya at atakihin siya. Ngunit, sinabi ni Bai na wala siyang karapatang insultuhin ang kanyang mga magulang. Nagulat si Chanyu nang winasak ang kanyang mga Spirit Sword at tumalon si Bai, binigyan siya ng isang napakalakas at nakamamatay na suntok. Bumagsak si Chanyu sa arena, sumuka ng dugo at si Bai ang idineklarang panalo sa laban. Biglang, isang itim na aura ang umatake kay Bai na walang iba kundi si Guya, sinasabi niyang si Bai ay isang karapat-dapat na kalaban. Inatake niya si Bai mula sa likuran at itinapon sa kanyang estatwa, hudyat ng simula ng kanilang malupit at huling laban. Iniisip ng mga nanunood na natalo na si Bai, ngunit si Bai ay hindi mapapabagsak at matatalo ng ganun lang kadali at hindi siya natatakot kay Guya. Muling umatake ng sunod-sunod at malakas si Guya, itinulak sa pader, itinapon sa itaas, at sinipa pabagsak sa lupa, at mukhang nalamangan si Bai sa laban. Nag-aalala ang mga taga-suporta ni Bai dahil hindi pa siya umaatake sa laban. Nagpatuloy ang laban, ginamit ni Bai ang kanyang throat-crushing grip. Nagagawang maiwasan ito ni Guya, ngunit nagawang masundan ni Bai ang kanyang mga paggalaw at tinamaan niya ito. Napaatras si Guya na dumugo ang bibig, habang napahanga naman ang sumusuporta kay Bai. Hindi makapaniwala ang mga taga-North na magagawang mapinsala ni Bai si Guya. Ginamit ni Guya ang kanyang soul splitting, ngunit nagagawang maiwasan ito ni Bai, nagawang makalapit kay Guya, at nakapagbigay muli ng isang pinsala. Sinabi ni Guya na dapat hindi niya minaliit si Bai, at dapat niyang maramdaman ang kanyang nakakakilabot na teknik. Sinimulan ni Guya ang kanyang teknik habang nabubuo ang itim na usok sa kalangitan, natulala ang mga nanunood, at nabuo ang ghost hand teknik ni Guya. Kasabay nito, naalala ni Bai ang sinabi ni Lee kay Bai tungkol sa kaalaman ni Guya sa mga halimaw ng Northern Bank, misteryoso at similar sa Wetland Kingdom. Hinintay ni Bai ang pagkakataon at ginamit ang kanyang secret technique,
hinarang ni Bai ng napakalaking furnace ang ghost hand technique ni Guya. Gayunpaman, dinagdagan ni Guya ang lakas ng kanyang teknik. Unti-unting natulak ang teknik ni Bai habang nag-aalala naman si Joe, sinabi niya kay Lee na maaaring mamatay si Bai sa laban. Kahit na nahihirapan si Bai, hindi pa siya sumusuko sa laban, sinimulan niyang gamitin ang Ocean Elephant Dragon technique. Itinulak niya ito sa furnace at mukhang nakapantay sa pag-atake, ngunit pinakawala ni Guya ang kanyang nakatagong kapangyarihan at nilalamon ang atake ni Bai, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Nag-aalala si Lee at ang mga kaibigan ni Bai, habang hinihintay naman ni Guya na i-announce na siya ang panalo. Biglang, isang espada ang dumaplis sa mukha ni Guya. Lumalabas na naharang pala ni Bai ang pag-atake ni Guya gamit ang Crane God Shield na binigay ni Yuan. Muling sinabi ni Bai na hindi siya magpapatalo ng ganun kadali. Namangha ang mga taga-suporta ni Bai, habang nagulat naman si Guya, at namangha din ang mga chief. Pagkatapos, sinabi ni Bai na ipapakita niya kung ano ang totoong mapangwasak, ipaparamdam din niya ang kanyang teknik. Sinimulan ni Bai ang kanyang secret technique, habang nilalabas din ni Guya ang kanyang malakas na kapangyarihan. Mukhang mas malakas ito mula sa mga naunang teknik ni Guya, ang 100 World Destroying Ghost. Lumitaw ang mga multo ni Guya habang nagulat ang mga elders, sinasabi nilang ito ang final form ng Ghost Nightwalk. Nag-aalala sila sa napakamapanganib na teknik na ito. Sinimulan nilang ilunsad ng sabay ang kani-kanilang mga teknik, ang Sword Formation Destroyer ni Bai, laban sa Ghost Nightwalk ni Guya. Nagagawa ni Bai na masira ang mga Ghost Nightwalk ni Guya at habulin siya ng kanyang mga espada. Gayunpaman, madaling naiiwasan ni Guya ang mga ito at nagawa niyang makalapit kay Bai. Ginamit ni Bai ang kanyang Golden Crow Sword upang harangan ang pag-atake ni Guya. Gayunpaman, mukhang nasa limitasyon na si Bai at nahihirapan na siyang harangin ang pag-atake ni Guya. Tuluyang nasira ang depensa ni Bai, ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit na niya ang pinakamalakas niyang teknik, ang Wetland Kingdom Technique. Naipon ang napakalakas na kapangyarihan ng mga espiritu, lumitaw ang napakalaking alon ng mga tubig na hindi na napigilan ni Guya. Bumagsak si Guya sa lupa, hindi siya makapaniwala at ang lahat ng nanunood. Kasabay nito ay lumulutang si Bai sa hangin habang ang Wetland Kingdom Technique ay nagagawa niyang makontrol. Nagulat ang mga elder dahil sa napakaikling panahon ay nagawang mamaster ni Bai ang number 1 technique ng mga taga Northern Bank. Hindi makapaniwala si Guya na natalo ang kanyang Ghost Nightwalk technique sa Wetland Kingdom Technique. Gayunpaman, mukhang hindi pa sumusuko sa laban si Guya. Samantala, sinabi ni Yuan na hindi pa kumpleto ang teknik na ginamit ni Bai, ito ay enlightenment pa lamang upang makontrol ang mga banal na hayop at maging ang Wetland Kingdom technique. Ngunit sa talento ni Bai, maaaring makontrol niya ang pinakamalakas na banal na hayop. Biglang naging itim ang tubig na nakapalibot kay Bai, hindi alam ng mga nanunood kung ano ang nangyayari. Napansin ni Lee na ito ay mapanganib, ito ay aura reversal na nagdudulot ng pinsala sa kaluluwa dahil sa hindi pa kumpleto ang pag-cultivate nito. Agad na sumugod si Lee at sinabihan ang lahat ng mga disciple na umalis sa lugar. Sinabi ni Yuan na paprotektahan ng law enforcement hall si Bai, at sinimulan nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Habang tumatakbo ang mga nanunood, napansin ni Wen na hinayaan ng mga elders ang kanilang kaligtasan upang iligtas si Bai. Tubos naman na nag-aalala si Mei sa kaligtasan ni Bai na pilit pinapakalma ni Hyen. Ngayon, mukhang nahihirapan si Lee at ang mga elders na pigilan ang aura reversal. Mayroon na lamang silang kaunting oras hanggang maubos ang isang stick ng insenso. Kaya ibinuhos na nila ang kanilang buong lakas upang pigilan ang aura reversal, ngunit hindi sapat ang pinagsama-sama nilang lakas upang pigilan ito. Napinsala ang mga elder dahil dito, at si Lee ay pilit na ginagawa ang lahat ng makakaya upang iligtas ang kanyang disciple na si Bai, kahit maging kapalit nito ang kanyang buhay. Ginamit ni Lee ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit hindi pa rin ito sapat, kaya lubos siyang napinsala dahil dito. Sa sandaling iyon, nalungkot si Lee dahil mukhang hanggang dito na lang si Bai, habang sinasabi ni Yuan na kahit na sa nakalipas na 8,000 taon ay nahirapang mamaster ito ng kanilang ninuno. Samantala, hindi na napigilan ng mga kaibigan ni Bai na maluha sa nangyari sa kanya. Sinabi ni Lee na bilang guro ay hindi niya nagawang protektahan si Bai, kasabay ng malapit ng maubos na insenso. Biglang, sa kalagitnaan ng katahimikan, isang napakalaking nilalang ang lumilipad sa kalangitan na ikinabigla ng lahat. Lumalabas na ito ang Great Dragon. Hindi makapaniwala ang mga elders na tutulungan ng Sacred Beast si Bai, pagkatapos ay ginamit ng dragon ang kapangyarihan nito upang masira ang aura reversal. Muling nabubuo ang arena at muling bumalik si Bai sa kamalayan. Nagulat si Bai na makita ang mga elder na nakatayo sa harap niya at nakatingin ang lahat sa kanya. Umalis ang Great Dragon at agad na lumapit ang nag-aalala na si Lee kay Bai, niyakap niya ito habang nagpapasalamat na buhay si Bai. Napakasaya ng mga kaibigan ni Bai, habang binanggit ni Wen kung kaka-level up lang ba ni Bai sa level 10 key condensation. Sinabi ni Yuan na ito ay pagsabog ng aura kasabay ng pag-level up ng cultivation na mismong nagligtas sa buhay ni Bai.
Ayon sa mga nakasulat, ang tagumpay sa enlightenment ay magpapalitaw ng espiritu ng buhay ng cultivator. Tinatanong ni Yuan si Bai kung may natuklasan ba siyang kakaiba, ngunit sinabi ni Bai na wala naman daw kakaiba. Biglang muling nagdilim ang kalangitan na napuno ng itim na ulap, na lumilitaw ang isang parang malaking sungay ng hayop na ikinamangha ng lahat ng mga nakakakita nito. Gayunpaman, agad din itong naglaho at nagtataka si Bai kung ito ba ang kanyang spirit of life. Nagdasal si Yuan para sa kanilang sektor, mga masters, at ipinagmamalaki na si Bai ay hulog ng langit. Pagkatapos ay sinabi ni Bai na kahit nahirapan siya sa Wetland Kingdom technique, sa huli ay gagawin niya ang lahat para sa sektor at sa kanyang mga seniors, at muli ay biniro na naman ng North Elders. Makalipas ang 10 buwan, sa teleportation array ng Spirit Sector, nagtipon ang mga elders at mga disciple ng Northern at Southern Bank. Sinabi ni Yuan na naniniwala siya na ang lahat ay handa na para dito at naniniwala siya sa kanilang kapangyarihan para pumasok sa Foundation Establishment. Makikipaglaban ang kanilang sektor sa 3 iba pang mga sektor, at sinabi ni Yuan kahit na ito ay mahirap at maaaring mauwi sa pagkamatay, naniniwala siya na maswerte ang Spirit Sector sa nakalipas na 1,000 taon. Biglang sumigaw ang mga disciple na hindi sila natatakot dahil mayroon silang makapangyarihan na si Bai sa kanilang panig. Pagkatapos ay napilitang magbigay ng talumpati si Bai bilang number 1 disciple, upang mamotivate ang kanyang mga kasama na hinangaan naman ng mga elders. Sumigaw ang mga disciple na paprotektahan nila ang isa't isa, kasabay ng pag-activate ng teleportation array at pag-teleport ng bawat isa sa kani-kanilang barkong panghimpapawid. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ang digmaan sa pagitan ng 4 na sektor at ang pagbubukas ng Foundation Establishment ng Master na nasa undead na unggoy at ng alagad nito. Sinabi niya na sa bawat henerasyon, ang bawat sektor ay may natatangi at makakabuo ng foundation na magiging napakalaking pag-asa para sa isang sektor. Bumalik kay Bai, sinabi niya na dinala niya ang lahat ng kanyang gamit at magagawa niyang makabuo ng foundation, ngunit natatakot pa rin sa pagsakay sa barko. Sa oras na iyon ay papunta na sila sa banal na lupain ng Foundation Establishment, upang lumaban para sa mga sinaunang kuweba, at ang Spirit Sector ay dapat na maging handa sa pakikipaglaban. Sinabi ni Lee na ang lugar na naghihintay sa kanila ay ang tinatawag na Abyss of Fallen Sword, isang meteor sword na humati sa langit at lupa. 5,000 taon na ang nakalipas, mayroong makapangyarihang espada na nababalot ng walang kapantay na enerhiya. Sinabi ni Lee na ang bawat tao ay mayroon lamang isang pagkakataon upang pumasok dito, at ang lahat ay nagkukumpetensya. Sinabi rin ni Lee kay Bai na seryosohin ito dahil ang mga kalaban mula sa ibang sektor ay lubhang delikado. Sinabi ni Lee kay Bai na siya ang number 1 disciple ng Spirit Sector, siguradong marami ang magtatangka sa kanyang buhay, kaya't sa oras na malagay sa panganib ang kanyang buhay, sinabi ni Lee na agad niyang gamitin ang teleportation upang tumakas. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Abyss of Fallen Sword, makikita ang napakalaking espada na napapalibutan ng mga napakalaking tanikala. Doon ay isa-isang lumitaw ang mga disciple mula sa iba't ibang sektor. Ang una ay nagmula sa Dangxi sect na nagngangalang Judaw, at hindi nagtagal ay biglang lumitaw mula sa kulay purple na usok ang isa pang mula sa Dangxi sect na nagngangalang Fanglin. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa gagawin nilang mga pagpaslang at ang tungkol sa isang miyembro ng Blood Flow sect na lubhang mapanganib, ay biglang dumating ang isang cultivator na nagmula naman sa Blood Flow sect na nagngangalang Song. Nakarating na ang mga cultivator mula sa 4 na sektor, habang ipinaliwanag ni Lee na ito ay individual na kompetisyon at laban din sa pagitan ng 4 na sektor. Sabay-sabay na ginawa ng 4 na sektor ang mga handseals upang isaaktibo ang Meteor Sword. Hindi nagtagal ay naglabas ng Energy Blast ang bawat sektor patungo sa Meteor Sword, na may iba't ibang kulay ng Energy Blast bawat sektor. Na-activate ang Meteor Sword at nagsimulang magbukas ang mga pasukan sa Abyss of Fallen Sword. Nagsimulang gumalaw ang bawat cultivator upang makahanap ng pasukan, at makikita na agad na nagkaroon ng matinding laban ang mga cultivator sa himpapawid. Namangha si Bai sa eksena, muntik nang matamaan ng flying sword ng isa sa mga cultivator at nawala ng balanse sa paglipad. Habang bumababa ay nakikita niya ang labanan saan man siya lumingon sa paligid, at kailangan niyang makahanap kaagad ng pasukan. Samantala, dahil sa napakalimitadong mga entrance ay agad na inutusan ni Judaw ang kanyang mga kasama sa Dangxi sector upang kunin ang lahat ng entrance mula sa iba pang mga sektor. Bumalik kay Bai na nagtatago sa puno, narinig niya ang pinag-uusapan at maya-maya ay dumaan si Fanglin, napaisip si Bai na siya ay maswerte at wala ang mapanganib na si Song na mula sa Blood Flow sector. Samantala, nag-uusap ang 3 Spirit Sector disciple kung paano sila makakapasok sa entrance gayong wala ang malalakas na master nila na maaaring magbigay sa kanila ng pasukan. Bigla nilang nakita si Bai na naglalakad sa malapit, nabigay sa kanila ng liwanag at pag-asang makapasok sa abyss. Hiniling nila kay Master Bai na tulungan silang makapasok, ngunit nakita ni Bai ang mga mukhang mapanganib na bantay ng pasukan. Sinabi ni Bai na mukhang magiging mahirap ito, ngunit gusto ng 3 na patunayang hindi sila mahina kung susuportahan sila ni Bai.
Pinag-iisipan pa ni Bai kung tutulungan ba niya ang tatlo na kasama niya sa spirit sector, pero hindi na siya nakatanggi ng nagmakaawa ang tatlo. Humakbang si Bai, sinasabi niyang bilang kanilang escort, paprotektahan niya sila upang makapasok at bumuo ng foundation. Tuwang-tuwa ang tatlo at habang sisimulan pa lang ni Bai ang pagbuo ng kanilang mahusay na plano, nagulat si Bai nang biglang agad na sumugod ang tatlo, at sa hindi inaasahan ay nagawa nilang pabagsakin ang mga bantay ng isa sa mga entrance. Nagpasalamat ang tatlo kay Bai, agad silang pumasok sa entrance at hindi na pinakinggan ang talumpati ni Master Bai. Pagkatapos ay dumating si Hyen, sinabi niya kay Bai na agad siyang sundan dahil may bagong entrance sa malapit. Agad silang nagtungo sa entrance ngunit nang makarating na sila ay agad itong naglaho. Sunod-sunod nilang pinuntahan ang mga pasukan, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa isa. Naging mas matindi ang mga laban para makapasok kaya't nahihirapan si Bai para dito. Nang maglaon, nakakita si Bai at Hyen ng isang pasukan na medyo nakatago. Sinabi ni Bai na kailangan nilang magmadali ngunit pinigilan siya ni Hyen. Sinabi ni Hyen kay Bai na maaaring mapanganib sa loob, kaya't sinabi niya na mauuna siyang pumasok at sumunod sa likod. Pagkatapos ay sinimulang pumasok ni Hyen sa pasukan, ngunit nang sumunod si Bai ay agad na naglaho ang entrance at nauntog siya sa bato. Naiisip ni Bai na mukhang minamalas siya ngayon, nang biglang pinagtatawanan siya ng isang lalaki kung masakit daw ba. Sinabi ng lalaki kay Bai na kahit na ang lagusan ay ayaw sa kanya, ngunit ngayon ay talagang naiinis si Bai at sinabihan ang lalaki na tumahimik. Naghanda ang lalaki sa pag-atake, nang lumitaw ang dalawa pa niyang kasama at lumikha ng isang blood prison ng blood flow sector. Gayunpaman, si Bai ay hindi nababahala dito, ngunit biglang nakaramdam si Bai ng matinding puwersa mula dito. Sinabi ng blood flow sector disciple na gamit ang blood prison ay makukulong si Bai dito ng 3 araw at gabi, ngunit siguradong hindi papayag si Bai na makulong kaya't naglagay siya ng talisman sa kanyang paa at gumamit ng isang teknik na pagwasak ng lupa. Nagtataka ang blood flow sector disciple kung anong klase ng teknik ito, ngunit nalaman ni Bai na wala itong epekto kaya't muli siyang pinagtatawanan ng tatlo. Gayunpaman, gumamit si Bai ng mas maraming talisman sa kanyang paa, unti-unting nawasak ang lupa, ngunit kalaunan ay nawala ng kontrol si Bai at tumalsik siya sa taas at tuluyang nawasak ang blood prison. Tumalsik ng mas malayo si Bai at sinabi ng blood flow sector disciple na si Bai ay isang talagang baliw. Sa kabilang banda, ang blood flow sector disciple na si Song ay may hawak na parang compass, habang sinasabi niya na sa punto ng meteor sword na ito, 800 taon na ang nakalipas sa lugar na ito, tanging nag-iisa lang ang nakatungtong sa Earth Vein Establishment sa 10,000 taon. Biglang nakarinig ng sumisigaw at bumagsak si Bai sa harapan ni Song. Iniisip ni Song kung paano nalaman ni Bai ang lugar na ito, at naaalala niya na siya ang number 1 disciple ng spirit sector na si Bai. Napagtanto ni Bai na mayroong tao sa kanyang harapan, naisip niya na nakita na niya ang lalaking ito sa isang painting. May suot na blood flow sector belt, may malalamig na tingin, at nakakatakot na mga kilay, ang malupit na si Song. Pinilit ni Bai na kumalma, habang iniisip naman ni Song ang kanyang kalalagyan kung lalabanan niya si Bai para sa entrance. Gayunpaman, nang igalaw pa lang ni Song ang kanyang daliri para ituro ang entrance, ay agad na napatakbo si Bai. Kaya naman naisip ni Song na siguro ay isang alamat lang ang tungkol sa entrance sa lugar na ito. Samantala, nagtago si Bai sa likod ng bato at naglagay ng maraming protection talisman kung sakaling bigla siyang atakihin ni Song, nang biglang isang pasukan ang nagbukas sa tabi niya. Nagpasalamat si Bai sa Diyos dahil naawa ito sa kanya na napaluha pa. Tinitignan ni Bai kung hindi ito isang bitag, ngunit dahil limited lang ang mga pasukan, ay nagmadali nang pumasok si Bai dito. Salamat sa panunood ng Part 9. Ipaalam sa akin kung gusto mo ng Part 10 sa pamamagitan ng pag-like at pag-comment sa video.